Ito na po ang part 13 ng paglilinis natin sa kabilang bahay. And this time, ito namang banyo ang lilinisin natin dahil talaga namang kailangan niya na matindihang linas. Dahil lumang bahay ito, as you can see, even dito sa may ceiling niya, talaga namang mukhang bibigay na siya. Pero kasi hindi ako marunong kasi mag-ayos ng bubong, hindi ako marunong gumawa ng kisame. Kaya focus na muna ako sa kaya kong gawin ngayon, which is maglinis. And alam niyo ba, ngayong araw kasi ang birthday ni Tito, 79 years old na siya. And syempre, yung mga anak-anak niyang iba, pupunta dito, kaya naman lilinisin ko ito dahil feeling ko talaga, kita mo naman ang gigitats. So, kailangan talaga niyang matanggal para naman mas maging presentable. And feeling ko kapag nadikit ka talaga dyan, madulas. Alam mo yarn? Meron pa ako natira dito na X-Clean Multi-Purpose Cleaner. Kaya naman, ito na lang yung ginamit ko. So, sa shower area ako mostly nag-focus ng pag-i-spray. Doon ko nga naubos yung natirang bote, pero okay lang yan. And ito nga, at for the kuskus na nga ako dito. Mukha lang talaga siya mabilis, pero dinahandahan ko yung pagkukuskus dyan kasi nakakangalay talaga magkuskus. Meron talaga akong dinala dito na electric brush, kaso hindi naman nag-charge. Naiinip naman akong antayin pang ma-full charge yung electric brush, kaya nga ayan, minano-mano kuskus ko na nga. So sa shower area pa lang muna yung nakuskus ko and bubuhusan ko na nga ito ng tubig. And sobrang satisfying lang makita yung dumi na unti-unting bumababa sa floor. Kita mo, diba? Ang satisfying niya. So, dati nga pala, nung unang dating ko dito, ang color nitong pader is blue sa taas. So, there was a time few years ago na nag-DIY makeover ako dito. Pininturahan ko yung semento sa may upper part ng tiles. Ayan nga, may bumisita pang ang unwanted bisita. So, sa mga ipis, sa mga daga, hindi ako masyado nadidiri dyan. Pero kapag mga uod, bulate, higad, ayaw ko talaga ng ganyan. Alam mo, may isa lang akong bagay talaga na ayaw dito sa banyo na to, which is itong harang sa pagitan ng shower and toilet. Kasi kung ikaw yung naglilinis dito, sobrang challenging talagang maubos itong mga tubig na na-stuck dito sa may toilet area. So kapag naglilinis kasi ako ng CR, gusto ko talaga nababasa, nakukuskus ko yan. So syempre doon sa toilet area, para maubos yung mga tubig sa floor, kailangan mo siyang gamitan ng sponge mop, squeeze mop. Doon pa lang inaabot ka na ng 5 to 8 minutes. Nakakangalay talaga sa braso. Bakit pa ako nagre-reklamo? Wala namang nagutos sa akin gumawa dito. Talaga nagkusa lang naman ako. Pero na-share ko lang naman yung mga frustration ko. Lalo na noon, every time maglilinis dito, ang tagal-tagal ko natatapos maubos lang itong tubig na ito dito sa may toilet area. Ayan yung sinasabi ko, 'di ba? As in, nakakangalay kaya yan. Ang mas maganda sanang design is mas mataas yung floor dito sa may toilet area para babagsak na lang yung tubig sa may shower area. 'Di ba? Noon pala, plain kisame lang to, tapos medyo luma na rin yung itsura. And during the time na nag-DIY makeover ako dito, ang naisip ko nga is lagyan ko siya ng ganitong brick na foam wallpaper. Yan talaga yung pamatay ko kapag mga DIY makeover noon. Pero kita mo naman, hindi na nga siya makapit. So kung mapapansin mo, may wallpaper na nakalaylay dyan. Hindi ko na rin siya maidikit ng ayos kasi yung parang kahoy na dapat pagkakapitan yan or plywood, parang nabulok na siya. Kaya nga, laging may nalalaglag na kung ano man dito sa floor. Mukha lang mabilis talaga dahil naka-timelapse nga itong video, pero inabot ako ng mga almost 2 hours dito nga pala sa banyo pa lang ha. So meron nga pala akong bagong ilalagay dito na shower curtain. So yung tinanggal ko na lumang shower curtain, medyo okay pa naman siya, pero meron kasi akong gustong bagong ilagay dito. And kita mo, sobrang ganda niya, 'di ba? Yung lumang shower curtain, itinabi ko lang just in case meron silang kailangan na paggamitan nun. Papalitan ko rin pala yung toilet seat kasi yung nakalagay dito noon, wala na siyang cover. So this time, eto nga, at bago nga ito, tapos meron pa siyang soft closing mechanism. So ngayon lang ako magkakabit na, ako lang talaga kasi dati nagpapatulong pa ako kay Pinggoy. Madali lang pala siyang ikabit. Anyway, yung link nga pala nitong soft closing na toilet seat cover, pati na rin itong shower curtain na napakaganda. Ilalagay ko na lang yung link ng mga yan sa comment section, pero nasa showcase ko rin naman yan. Deserve na rin talaga ng mga bagong cleaning brush dito. Kaya eto nga pala, isang set na ito ha. So dito kasi, kailangan nila ng ganitong pang-pump. Minsan kasi naglolo ko yung inidoro. Buti na lang, sa isang set na to, meron ng pang-bomba, tapos isang small brush, tapos ang maganda pa dito, meron na siyang lagayan. So lahat yan organized na. Ito naman parang tong is pangtanggal ng mga buhok-buhok na nakabara sa may shower area. Tapos
toilet brush. O, diba? Ang ganda ng quality nung handle, nung toilet brush. At ang pinaka nagustuhan ko, may mga buta sa mismong lagayan. Kasi, diba yung mga lagayan dati ng mga toilet brush, close lang siya. So, naiipon lang yung tubig. So, na-appreciate ko talaga to. At the same time, may option ka pang idikit ito sa pader. Pero, ilalapag ko lang siya dito. Kasi, baka malaglag lang pag Alam mo, gandang-ganda talaga ako sa shower curtain. As in, na-level up niya talaga in a simple way itong banyo. Itong lumang metal organizer, ibabalik ko lang siya. Pinagkukuskus ko na rin yan kanina. Kasi yung iba, may mga nakadikit na mga kung ano-anong sabon na natuyo. So, pinagkukuskus ko lahat ng yan. Yung ibang part nga lang medyo nangalawang na kasi nababasa metal. Ibabalik ko na nga yung mga toiletries, mga products na pinag-aalis ko kanina. But of course, this time, i-organize ko nga yan. So, yung mga lumang, mga tira-tirang sabunanaan dito na feeling ko naman hindi na hygienic gamitin, dinispose ko na siya. May maliit na sink nga pala dito sa banyo, pero hindi talaga siya ginagamit dahil every time na bubuksan mo nga yung gripo dyan, amoy kalawang talaga. Alam mo kung bakit? Sobrang tagal kasi niyang hindi nagamit. Tapos, parang few years ago, pinalitan itong toilet bowl, pinalitan din yung sink. Tapos, nung papaganahin na nga yung tubig, amoy kalawang na talaga siya. So, ayun, even up to now, hindi na nagagamit. So, kapag kailangang mag-toothbrush, either dito sa shower o kaya most of the time, doon sa kitchen talaga sila nagtutoothbrush. At para naman dito sa shower area, maglalagay ako nitong Safeguard na color pink. Ang bango nito. Ito yung isa sa mga paboritong scent ko na Safeguard na bar soap. So, ayan na nga yung itsura after ko yung mai-organize. Simple lang naman, pero at least maayos na siya. Tapos, nagbitbit ako ng cleaning brush. Etong Scotch Brite na squeeze mop. I think bago pa ito kasi napaka-absorbent niya. Pero, ayan, sobrang natuwa ako dahil may maayos na ditong mga cleaning tools. Hindi man halata, pero organized na yan sa lagay na yan. And then, eto nga palang salamin. Alam mo, gandang-ganda ako dito sa salamin na to. Parang, every time titingin ka dyan, mapapasabi ka ng mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them? Charot. So, ayan, inisprayan ko nga lang siya dito kasi meron akong sea waste naman na kitchen cleaner. Pero, okay din naman siya dito sa salamin nung nasubukan ko. Ang ginamit ko palang pampunas dyan ay tissue lang. Pwede naman, in fairness naman. So, kanina nabanggit ko, nag-DIY makeover ako dito sa banyo dati, few years ago. So, ganito yung itsura niya before and naging ganito nga yung look niya after. And kita mo naman, sobrang ganda talaga ng salamin na to. And yan lang pala yung tripod na gamit ko from TNW yan. Kaya, hirap na hirap din talaga akong humanap ng angulo kasi ang liit nga lang ng tripod ko. Pero, nairaos naman. Thank you, TNW. Kanina, nakuskus ko ng very, very light itong loob. Pero hinuli ko talaga siya kasi meron sana akong susubukan dito na bathroom cleaner. Kaso, hindi ko pala nadala yung pang-spray niya. Hindi ko naman pwedeng ibuhos lang. Kailangan i-spray yun. So, anyway, ayan nga. At gumamit na lang ako ng ibang panglinis dito. Nasubukan ko na rin mismo yung toilet brush. Okay na okay siya. At syempre, hindi natin palalagpasin itong tabo at pati na rin yung timba. Medyo madulas na rin kasi siya dahil nanggigitats. So, ang sarap kuskusin ng ganito. Alam mo, sa totoo lang, ang satisfying maglinis sa mga ganito. So, anyway, at least ngayon nga, kahit papano, malinis na yung timba, tabo, yung mga wall, lahat ng kayang tanggalin na mga mancha sa wall, natanggal naman natin. Pero syempre kasi napakaluma na nitong CR na ito, no? Like yung tiles niya, hindi talaga yung puti. Parang yellowish talaga yung color niyan sa actual. And pinunasan ko na nga rin itong pintuan. Back to back yan. Even yung door handle. Kasi madalas yan yung hindi napapansin or nakakaligta ang linisin. So, eto na nga yung itsura niya. Kahit papano naman presentable. And then, yung mga painting na yan, nung huling DIY makeover ko pa yan na ilagay. Pasensya na talaga, hindi na rin ako nag-abalang ayusin yung kisame kasi feeling ko talaga dapat mga professional na yung gagawa niyan or yung skilled na karpintero na yung gagawa. Meron pa pala akong isi-set up. Nagdala kasi ako na tong plastic cabinet and ayan si Pingoy nagluluto na siya dyan ng Bicol Express pati na rin bistek dahil birthday nga ng daddy niya. So, eto nga palang cabinet na inaayos ko.
Pwede siyang lagyan ng skincare, pwede rin gawing medicine cabinet. So initially, dito ko sana siya balak ilagay sa may ibabaw ng rice cooker. Kaso, nagbago yung isip ko kasi kapag nagsaing, for sure, yung singaw nung rice cooker, mapupunta lang dito. Baka matunaw naman. So, naisip ko na dito na nga lang sa may pader sa labas ng CR. So, initially, dito talaga. Kaso, semento. Yan, nahirapan si Pinggoy magbutas. Yung drill na meron ako, which is itong electric drill, hindi siya pang semento So, ang naisip ko, dito na nga lang sa kabilang side since plywood ito and kayang-kaya ko nang unscrew dito since may gamit naman akong electric drill. So, eto nga palang small cabinet na ikinakabit ko dito sa dingding or ini-screw ko. Initially, may kasama yung adhesive hook pero naisip ko kasi baka matanggal lang eventually. So, para mas matibay, nag-screw na nga ako dito sa pader para maganda talaga yung ayos niya. And dito ko nilagay yung mga pang skincare nila, toothpaste, toothbrush, dio. And then sa ibabaw, meron pa yung pwedeng patungan. Sa ilalim, may mga hooks pa yan. So, hindi pa nagtatapos dyan. Kahit paano, meron pa ako napipigang energy sa katawang lupa ko. So, eto nga, tagpunas na rin ako ng lamesa, pati na rin itong stove area. Ito kasing Seaways na kitchen cleaner. Perfect daw ito sa mga ganito, mga greasy, mamantikang area. So, eto, at nasubukan ko nga siya. Kasi kanina, sinubukan ko siya sa bathroom. Okay naman. Even sa salamin, okay naman. O, diba? Malinis na siya. Pero alam mo, gustuhin ko man na magbonggang linis pa ulit dito sa may lababo area. Hindi na talaga kinakaya ng katawan ko. So, meron lang akong ihahabol na gawin dahil syempre may mga bisitang pupunta nga dito which is yung mga anak nga ni Tito. So, ayan at magmamap na rin ako ng floor. Binitbit ko na rin dito itong Zolele mop ko para magamit nila dito and ipapwesto ko nga lang siya dito sa may labas ng CR nila para in case na kailangan nila mag-mop, madali na lang, accessible na lang. Nagustuhan ko rin talaga yung quality nitong Zolele mop in fairness. Dito pala sa pinaka-bucket ng mop, naglagay ako ng tubig dyan at saka Seaways na floor cleaner. So, meron kasi ako mga natanggap na Seaways products. Mga free product sample yun. Kaya ngayon ko nasubukan and sobrang satisfied naman ako sa kanila in fairness. So, just in case man na meron kayong nagustuhan sa mga gamit na nakita nyo dito sa video, ilalagay ko na lang yung link ng mga yan sa comment section pero nasa showcase ko rin yan. So, pinakahuli ko nga ginawa, tinapon ko lang yung dirty water dito sa toilet. And ayan, meron pang natirang malinis na water sa may gitnang part. So, pwedeng-pwede pa nila magamit yan from time to time. So, ayun lang naman ang mga kaganapan today. Pagod na akong, papahinga na ako. Bye!